Magandang araw po muli. Tayo po ay nasa paghahanda sa pagiging Likod Bayad 3 Free Civil Service Examination Review Program po ng Smile Taytay Training Institute under po ng Local Government Unit of Taytay. And kasalukuyan po tayo po ay nasa set 3 po, okay? Or session 3, kung ano man gusto nyo itawag. Set 3 ng numerical ability part po ng inyo pong review. Okay, ito po ang video 1. And muli ako po si Sir Arvin Bautista. Ako po ang inyong lecturer or review master or kung ano man gusto nyo itawag sa akin. Dito yung tropa nyo, magtuturo na naman. Okay? So, for this video, dahil nga sabi ko sa inyo last video, more on problem solving na tayo sa mga susunod, ganyan. um, Anuhin muna natin, ano bang mga tips and tricks ni Sir Arvin whenever he is doing or solving problems, okay, in math. So, for understanding and analysis, ito kasi yung dalawang bagay na pinakamahalaga when you're dealing with the problem. Una, you understand, ano ba yung problema? Ano bang pinapahanap? Then you analyze the problem. Ano yung meron ka na pwede mong gamitin in order for you to solve the problem? Okay? So, guidelines for comprehension. So, paano natin maiintindihan, paano natin isa-solve isang problem kung hindi po natin siya naiintindihan talaga. So, for comprehension, una, you jot down the keywords or phrases. Okay? Either you jot it down, pero kasi ngayon, dahil we're dealing with exam, okay, ang goal natin makapasa kayo ng civil service examination. So, baka wala kayong time to that. Jot down the key words or phrases. Pwedeng gawin natin when you are dealing with an examination. Pwede nyo, ang gawin niyo, you underline the keywords or you encircle the important phrases. Para lang alam mo or yung mga numbers na meron, encircle mo, underline mo. Para at least, pagbabalikan mo na yung problem, yun na lang yung mga kailangan mong tingnan. Or kung gusto mo muna mag-double check pa ng buong problem, basahin mo ulit muna. Tapos, pag pangatlo na, yung mga ang tingnan mo na lang, yung mga keywords or yung phrases or yung numbers na yung in-underlinean, in-highlightan, or kung ano man niligyan mo na sign or para matandaan sila. So next, you write down what is being asked. Ayan, so sabi ko nga, kung kaya mag-write down, you write it down. Kung hindi kaya, underline. Okay? You encircle what is being asked. Number 3, you state what you have read in your own words. Okay? So, katulad kanina or nung mga nakaraang video, pag tayo po ay nagpa-problem solving, tinatagalog ko siya, tinatranslate ko siya into Tagalog, or kung paano ko naintindihan yung problema. Kasi, that's one way of showing and making you realize na naintindihan mo talaga yung problem. Okay? So, once na tinagalog mo yan, pag may nakita kang butas, hindi parang may something na mali. Mas madaling po on your end na, okay, baka may hindi pa ako gets masyado dun sa problem. Asan yung ganto, asan yung ganyan. Okay? Then number 4, you prepare a diagram or visual presentation. Ito, depende sa problem. Okay? Sa mga motion problem, ganyan, usually ginagamit ko siya. Sa mga problem about ratio proportion, okay, ginagamitan ko yan ng diagram or visual presentation. Yung mga mga simpleng mga arrow up, arrow down, may ibig sabihin yon sa akin, ganyan. So, kanya-kanya tayo. Kung paano nyo mapapakita na naintindihan nyo talaga yung problem. Para kapag nandun na kayo, when you are solving the problem, alam nyo na yung gagawin. Okay? So, problem solving steps. Una, you understand the problem. Hindi mo kayang isolve ang problema kung hindi mo naiintindihan. Pangalawa, you develop a plan. Usually dito, you identify anong formula yung gagamitin. Formula. Sulat mo ano yung mga given mo or underline mo kung ano yung mga given numbers. Numbers. Okay, kasi math tayo, di ba? Then second, you carry out the plan. So from the formula, substitute mo yung mga given. Okay? That's carrying out the plan. Then, makukuha mo na yung sagot. Mahalaga na, eto, kung may oras pa, okay, or hindi ka masyado sure sa answer mo, you look back and check if the solution works. Okay? Katulad kanina, yun sa common monomial factoring, di ba? Yung sa video na yun,
napapansin nyo talagang dino-double check natin. Kasi sabi natin that common monomial factoring is the opposite of distributive property. Okay? Or yung pagde-distribute. So, doon natin dino-double check kanina, di ba? Para alam natin kung tama ba talaga or mali. Mas madali mo makikita. Okay? Pero if you're confident enough, dahil kalaban natin at kakampi natin ng oras sa exam, okay? Kung feeling mo wala ka ng oras, confident ka naman, sige na. Okay? Bigay mo na yon. So, next one. Okay? Punta na tayo dun sa ating mismong pag-aaralan today, which is the unit conversion. So, dito, mahalaga to kasi minsan nasa metric, pupunta ng English system. Okay? Minsan naman metric, pero ibang metric naman. Okay? So, kailangan medyo may alam din tayo pagdating sa unit conversion. Okay? So, una, unit conversion po para po sa metric system. So, dito ang pinaka ginagamit namin dito, yung King Henry. King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Para saan si King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk? Siya po yung nagiging mnemonics natin. Para po dun sa kilometer, King for kilometer kasi pare silang K. HM, that's hectometer. So, yun yung sa Henry. Dam or yung decameter, deca. So, yun yung died. M, meter. So, para siya sa unexpectedly. Bakit? U kasi unit. Okay? Kasi, for example, sa length, ang unit niya ay meter. Kay mass, ang unit niya ay grams. Si capacity, ang unit niya ay liter. So, hindi naman sila pare-parehas ng letter. So, nilagay na lang as U or unexpectedly kasi unit. Okay? Siya yung pinaka-basic. DM, okay, decimeter. Okay, deci. So, for drinking. Wag po kayong malilito kay DA tsaka kay D. Yung DA po, deca. Yung D po ay deci. Then we have CM. Okay? Or centimeter, centi. Yun yung kay chocolate. Then, M, milli. Okay? Yun yung kay milk. Kaya para mas madaling matandaan, ginawa to mnemonics na to, na King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Kasi kung kakabisaduhin mo siya ng kilo, hecto, deca, unit, deci, centi, and milli, medyo hindi kasi siya connected to one another. So, yung brain natin, hindi siya nakakabisado ng mabilis, okay, or nagtatagal sa utak natin. Pero kung sentence siya na may sense, okay, so King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. So, mas madali natin siya kabisaduhin. Ngayon, para saan ba to? Kasi minsan, nagbibigay tayo, for example, yung decimeter. Kunyari, bibigyan ka, 5 decimeter. Ilan siya sa, for example, hectometer. Okay, di ba may mga ganyan tayong problem? Okay? So, by using this one, madali natin siyang masasagutan. Bakit? Pag mula ka sa left, papunta sa right, okay, yung movement. For example, itong kilometer, papunta kay hectometer, papunta kay decameter, papunta kay meter, kay deci, kay centi, at kay milli. Yung bawat talon niyan, ang katumbas niyan po ay times 10. Okay? Pag from right naman, papunta sa left, okay? From right, for example, kay Millie, papunta kay Senti, si Senti, papunta kay Desi, si Desi, papunta kay Meter, kay Meter, papunta kay Deca, si Deca, papunta kay Hecto, si Hecto, papunta kay Kilometer. That's from right to left. Division naman po siya. So, divide by 10. So, ngayon, etong 5 decimeter, papunta kay hectometer. Saan siya? Ito, si decimeter. Tama? Wait lang. Gumulo na. O, ito si decimeter. Tama? Papunta kay hectometer. So, that is 1, 2, 3. Tatlong talon.
So, ang gagawin mo na lang dito, yung decimal point na lang yung papatalunin mo. Kung paano yung talon nung deci papunta kay hecto, ganun din yung talon ng decimal point. So, dito may decimal point sa dulo. Ibig sabihin, tatlong talon daw. O kung 5 yan, nandito yung decimal point sa dulo, tatlong talon, papunta sa left. So, that's 1, 2, 3. So, nandito yung decimal point sa unahan. So, may isang 0, may dalawang 0. So, magiging sagot dito ay 0.005 hectometer. Okay? Sa 5 decimeter, mayroong 0.005 hectometer. Okay? The same goes kay mass at kay capacity. Okay? Kung paano yung talon, ganun lang din yung talon ng decimal point. Okay? Mamaya we'll have examples for that one. Next one. Ito naman, yung metric, okay na tayo dyan. Ayan si King Henry died drinking King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Yan na yon. So, ngayon, saan tayo magbibigay ng focus? For example, kay standard conversion, alam naman sana natin na ang isang foot would be equal to 12 inches. Okay? Wait lang. Bago ko siya anuhan, sulatan. Kindly sana ma-screenshot natin to para magkaroon tayo ng idea for this kinds of conversion. Okay? So, ayan. I hope na screenshot nyo na. Ang 1 foot po ay may 12 inches. While ang isang yard ay mayroong 3 feet. So, paano yung isang yard into inches? So, dahil 3 feet ang isang yard, at alam natin na ang isang foot ay 12 inches, so we simply multiply the 12 times 3, that's 36. Kaya dito, kung mapansin niyo may 36 inches. Okay? So, ayan siya. Then, kung dito, ayan, 1 mile is equal to 1,760 yards. Okay? So, pwede nyo pa rin yung gamitin para magkaroon ng conversion. Okay? Then, ayan, 1 millimeter is equal to 0.03937 inches. Or ang madali dyan, 1 meter is equal to 39.3708 inches. So, gamitin nyo na lang yun. Okay? So, ito pa, very common din to. Yung 1 inch is equal to 2.54 centimeters. Okay? Kasi kaya mo nang kunin doon yung iba pa. Okay? So, let's have an example. Example, this one. How many centimeters are in 3 inches? Okay? O, ano sabi kanina? 1 inch. Okay, palit tayo ng ink. Kasi kapag black, mas maganda daw ang yellow, sabi ng mga dating reviewees. Okay? Ang 1 inch daw po ay mayroong 2.54. Okay? 2.54 centimeters. Ngayon, ilang centimeters ang meron sa 3 inches? Anong gagawin natin? So, si 2.54, you simply multiply it by 3. So, that's 12, carry 1, 5 times 3, 15 plus 1, 16, carry 1, 3 times 2, that is 6 plus 1, 7. Dalawang numbers after the decimal point, so dalawa din dapat. So, our answer is 7.62 inches. Our centimeter is equal to 3 inches. Okay? Ganun lang po siya kadali. We just simply do simple multiplication. Okay? Next one. Ilang decimeters naman daw po ang meron sa 2.75 dam or decameter? Buhayin natin si King Henry died. Bakit ganun? King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Asan si Dam? Si Dam ay ito. We are given 2.75 decameter. Gusto nating alamin how many decimeters ang meron dyan. So, ang pagtalon, 1, 2. Dalawang talon lang pala. Okay? So, ngayon, anong gagawin natin? 2.75. Dalawang talon lang din. Dahil yung talon from decameter papunta ng decimeter ay
Dalawa papunta sa right. So, si decimal point, dalawa din papuntang right. So, we have 1, 2. Okay? So, we have 275 decimeter as our answer. Okay? So, ganun lang. Kung pag metric system, yung talon-talon lang talaga yan. Decimal point lang po ang nag adjust dyan. Okay? Next one. How many centimeters are in feet? No. Blank centimeters is equal to 1.2 feet. Oh. Ang pinaka natatandaan natin, ang isang inches ay mayroong 2.54 centimeter. Kaso ito inches, ang meron tayo feet. Okay? So, convert muna natin. Ang 1 foot ay mayroong 12 inches. Tama? So, meron tayo 1.2 foot. So, 1.2 times 12. Okay, para makuha muna natin kung ilang inches yung 1.2. That would be 4, 2, 12. So, that's 1, 4, 4. May isang number after the decimal point. So, kailangan din ng isa. So, sa loob pala ng 1.2 feet, mayroong 14.4 inches. So, ngayon, pwede na natin gamitin si 2.54 centimeter. So, 14.4 times 2.54. Okay? So, that would be 6. Ay, sige, tingnan natin. Parang feeling ko hindi kaya. Okay? Ayusin lang po natin, ha? Inches. So, meron tayong 14.4 times 2.54. Okay? So, 4 times 4, 16, carry 1. 4 times 4, um, 16, plus 1, 17, carry 1. 4 plus 1, that's 5. So, 576. 5 times 4, 20, carry 2. 5 times 4, 20 plus 2, 22, carry 2. 5 times 1, 5 plus 2, 7. Tapos, we have 8, 8, 2. So, meron tayong 6, 7, 5 plus 2, 7 plus 8, 15, carry 1, 8 plus 8, 16, carry 1, 3. So, ilang decimal po, ay ilang numbers after the decimal point? We have 3. So, our answer would be 36.576. Okay? So, meron palang 36.576 centimeters sa loob ng 1.2 feet. Okay? So, ganun lang siya. Dito lang, medyo lang siya, may level siya. Bakit? Kasi 1.2 feet yung meron, tayo, ang kabisado lang naman usually natin, yung 1 inch is equal to 2.54 centimeter. So, si feet, kailangan mo pa idaan 2 inches. So, kaya sinolve pa natin, nakuha natin si 14.4 inches. Tapos, tsaka natin minultiply kay 2.54 centimeter para makuha yung centimeter na. Okay? So, that's a total of 36.576. Next one, a piece of wood is 2.5 meters long. How many centimeters is this? Buhayin ulit natin si King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Tama? So, asaan? 2.5 meters long. Si meters ay naka-unit. So, 2.5. Ito siya. Papunta kay centimeter. Ito. Ilang tanon? 1, 2. Papunta sa laan. From left, papunta ng right. So, 2.5, 1, 2. So, 0. So, our answer is 250 centimeters in total. Okay po? So, ayan po siya. Next one. Ito lang po pala ha, paalala, hindi ko na po pala nasabi kanina. Um, sa mga pagre-review po natin, be sure po na tinatry nyo kung paano i-solve. Ha?
Para kasi hindi naman kayo mabigla pagdating sa test. Okay? Kasi kung nanonood lang kayo sa akin, hindi kayo nagtatry, pwede nyo naman pong i-pause, 'di ba? So, mag-try po tayo mag-solve kasi yon para at least pag formative, hindi kayo nabibigla na, ay, paano to kinuha ni sir? Bakit paano to sinolve? Okay? So, itong question na to medyo mabait. Bakit? Binigyan tayo ng conversion dito na use 1 kilogram is equal to 2.2 pounds. Ano ba ang tanong? A sack of rice weighs 50 kilograms. Approximately how many pounds is this? So, kung may 1 kilogram ka, that is 2.2 pounds. 'Di ba? Paano kung 50 kilos? So, anong gagawin? 50 times 2.2. Tama? O, 50, 2.2, multiply. So, that would be 100. Plus 100 ulit. 0, 0, 1, 1. May isang number after the decimal point. So, magkakaroon tayong isa. So, the answer would be 110 pounds. So, ang 50 kilos pala ay 110 pounds. Okay? So, ayan. Kaya minsan, di ba, nagtataka tayo kapag sa mga American, mas ma-pounds kasi sila. So, parang magtataka. Pag tinanong mo, anong timbang mo? Tapos sasabihin, 100 something pounds. Parang ang mindset natin, halam, bigat. Pero yun pala, okay, malayong malayo yung 1 kilo sa pounds. Okay? 2.2 pala siya. Kaya pala malaki talaga kapag titingnan. Okay? So, ayan. Next one. An athlete ran 5 miles. How many kilometers did he run? Oh. Ano ba ang alam natin sa miles at sa kilometers? Okay? Ang 1.6 kilometers po ay equal sa 1 mile. Okay? Tandaan natin yan ha. 1.6 kilometer is equal to 1 mile. So, dahil 5 miles to, okay, ano gagawin natin? That would be 1.6 times 5. O, 1.6 times 5. 0, 3, 5, plus 3, 8. So, may isang number after the decimal point. So, kailangan may isa rin. So, we have 8.0 na, ano to, kilometers ang mayroon sa 5 miles. O, tingnan nyo, may choices pala. Okay? So, ayan. So, obviously, the answer is letter D, 8.0 kilometer. Okay po? Next, how many inches are there in 5 feet? Oh, very basic. 1 foot is equal to 12 inches. E binigyan ka ng 5 feet. Anong gagawin? 12 times 5. Ang 12 times 5 is basically 60 inches. Okay po? So, ayan lang. Ganyan lang siya kadali. Okay? I hope naiintindihan ng lahat yung conversion. O ano pa? Ito yung mga medyo sa akin, feeling ko, medyo mas mahihirapan kayo pag ganito. Pero, kaya naman to. Explain ko na maigi. A car is traveling 90 kilometers per hour. How many meters per minute is this? So, 90 kilometers per hour. So, anong ibig sabihin ng 90 kilometers per hour? Sa loob ng isang oras, makakapag-travel siya ng 90 kilometers. Yun yung sinasabi natin ng 90 kilometers per hour. Okay? Pag pinagpatuloy mo yung speed na yon na 90 kilometers per hour, pag tumakbo ka ng ganong kabilis, sa loob ng isang oras, 90 kilometers yung matatravel mo. Basta constant yung speed na meron ka. Okay? O, paano yan? Ginagawa, sabi nila, gawin daw nating meters per minute. Anong gagawin? E di multiply. Anong imumultiply? Si kilometer, ilang meters ang mayroon sa kilometer? Oh, King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Unit tsaka kilometer. Si kilometer gagawing unit. 1, 2, 3. So that's times 10, times 10, times 10. What is 10 times 10 times 10? That is equal to
1,000. So, sa loob ng isang kilometro, mayroong 1,000 meters. Okay? Oh, sa isang oras, ilang minuto ang meron? We have 60 minutes. Okay po? So, anong gagawin? Actually, dito, di ba sabi natin, parang numbers lang din naman to. Pwede ka na mag-simplify. Okay? Pwede na tayo mag-simplify. Tama ba? Okay. Si 90 tsaka si 60, they're both divisible by 30. Kasi multiplication ng fraction lang din naman to. Nagkaroon lang ng kilometers, ng meters, ng minutes, at ng hour. So, 90 and 60, they're both divisible by 30. Tama? Dito may 2. Dito may 3. Tama? Ano pa? Si 1,000 divided by 2. So, ito magiging 500. Ito magiging 1 na lang. Tama? So, 3 times 500, that's 1,500. Tapos, sinong kukunin ko, sir? Kilometer ba, hour ba, meters ba, o minutes ba? Yung pinakamaliliit. Sino mas maliit? Kilometers or meters? Si meters. So, meters ang kunin mo. Sino mas maliit? Si hour or si minute? Si minute. So, per minute. Anong sagot mo? 1,500 meters per minute. 1,500 meters per minute. Ito ang sagot. Okay? Kung ayaw nyo naman po na isa-simplify yan, yung magka-cancel-cancel, o 90 times 1,000, so 90,000 divided by 60. Okay? 90,000 divided by 60, ang lalabas din po dyan ay 1,500. Okay? Mas mabilis lang. Kasi itong 90,000 divided by 60, medyo matagal pa yan. Matatagal lang ka pang mag-divide-divide niyan. Okay? Kasi medyo malalaking numbers. Eh kung dito na magka-cancel-cancel ka na mas madali, okay, sa perspective ko, okay, mas madali sa perspective ko, okay, mas mabilis yung masosolve. Pero yun nga, once again, kung saan po kayo sanay, yun po yung gawin natin. Okay? Next one. A bottle contains 750 millimeters of soda. How many liters is this? Oh, si liters po ay part ng metric system. So, applicable sa kanya si King Henry died unexpectedly drinking chocolate milk. Milliliters. Ito yon. Liters sa unit yon. So, ang talon, from right papunta sa left. 1, 2, tatlong talon. 750. Asan ang decimal point nito pag hindi nakikita? Nasa dulo. So, tatlong talon. 1, 2, 3. Andiyan na yung decimal point. Dagdagan mo na ng 0 sa harapan. 0.750 or 0.75 liters. Sir, okay lang po ba tinanggal tong 0 sa dulo? Okay lang po. Okay, kasi nasa dulo naman na siya. So, ayan. I hope malinaw tayo dyan. Next one, no, ito. Ito rin, medyo pahihirapan kayo ng konti. A printing machine produces 3,600 pages per hour. How many pages that it produce per second? Okay? Kanina, per hour yun, gagawin daw natin per second. So, sulat natin. 3,600 pages per 1 hour. Okay? Si pages pa papalitan, so hindi na. So, times na lang natin. Lagyan nyo na lang ng 1 sa taas kasi hindi naman natin papalitan yung pages. Divided by, yung hour, gawin natin minutes. Ilang minuto meron sa isang oras? 60 minutes. Si minutes ba ang hinahanap? Hindi, si second. So, isa pa. 1 over, ilang seconds ang meron sa isang minuto? So, that's 60 seconds. Tama? Oh, ano nang mangyayari? 3,600 pa rin yan kasi 1 lang to, 1 lang to. So, kahit pag-multiplyin mo yan tatlo together with 3,600 pages, 3,600 pa rin. 60 times 60, that would be 3,600. Eto, pages, yung nasa ilalim, anong kukunin? Hours ba, minutes, or seconds? Anong pinakamaliit sa tatlo? Yung seconds. Tama. So, 3,600 divided by 3,600, that would be equal to 1. So, 1 page per second. That would be our answer. That is letter A.
O actually, ang bilis niya, no? Para mag-print ang isang printer ng 1 page per second. Ang bilis nun. Baka naman walang nakaprint, no? Kaya din mabilis. Kasi di ba, imagine mo kung puno yung isang bond paper, tapos mapiprint lang niya sa bilis na 1 page per second. Grabe yung bilis ng printer na yun. Hanga ako doon. Okay? So, ayan. Next one. Motion problems na tayo. So, dito kay motion problems, ito na yung ating speed. Okay? Sorry, hindi po ito rate. Ito po ay speed. Speed po yan. Okay? Speed, time, and distance. So, ayan siya. Ito, yung alam ko, familiar sa inyo, itong triangle na to, kasi ginamit natin to sa rate, percentage, tsaka, ano yun? Rate, percentage, at base. Tama? So, ayan. So, dito, DST naman ang gagamitin. Distance, speed, and time. Alam ko naman, alam nyo na to. For example, ang nawawala is si speed. Oh, ang natitira is si distance over time. Kung nawawala naman si distance, sino natitira? Okay, meron tayong speed tsaka time na magkatabi, so that's multiplication. Okay? Ang nakalagay lang po dito, let's take note, there should be consistency in the unit. Kung ano yung unit na ibinigay, yun din po yung unit na isasagot natin. Hindi po pwedeng paiba-iba. Maliwanag po tayo doon, ha? Okay, example, a car travels 180 kilometer in 3 hours. What is its average speed? Anong pinapahanap sa atin? Speed. Anong meron tayo? Distance, tsaka time. O, speed is equal to distance over time. So, ilapat na natin. Ang distance, 180 kilometers. 180 kilometer. Ang time, 3 hours. Divided by 3 hours. 180 divided by 3. That would be equal to 60 kilometers per hour. That is letter C. Oh, very basic ha. Very basic tayo dito. Next one. Yuri and Catherine begin driving at the same time but in opposite direction. If Yuri drives 60 kilometers per hour, okay, anong mga important detail? Opposite direction sila. Si Yuri nagda-drive ng 60 kilometers per hour. Si Catherine nagda-drive ng 65 kilometers per hour. Anong hinahanap? How long? Ibig sabihin, pag how long, ito ay time. Will it take before they are 250 kilometers apart? Okay? Ay, walang choices. O ngayon, sabihin natin, ito ang starting point ni Yuri and ni Catherine. Si Yuri papunta sa left. Ayan yung kay Yuri. Si Catherine papunta sa right. Ito yung kay Catherine. Okay? Kunin muna natin isang oras. Isang oras, gaano nakalayo si Yuri. So, kung siya ay nagdadrive ng 60 kilometers per hour, sa loob ng isang oras, makakaabot daw siya ng 60 kilometers. So, kung sabihin natin nandito na si Yuri, so this is 60 kilometers. Tama? Okay. Si Catherine naman nagda-drive ng 65 kilometers per hour. So, sa loob ng isang oras, si Catherine naman ay 65 kilometers away na mula sa starting point. Ngayon, gaano kalayo si Yuri kay Catherine? Paano natin kukunin yan? You simply add. So, 60 plus 65, that would be equal to 125. Ngayon, kailan daw sila magiging 250 apart? O eto, 1 hour pa lang to. 1 hour. Kung gusto natin kunin yung 2 hours, anong gagawin? 125 times 2, that is equal to 250. Ito na yung hinahanap natin. So, sa loob pala ng 2 hours, si Catherine at si Yuri ay 250 kilometers apart na. O, di ba? Dito, sabi ko nga sa inyo, sa motion problem, malaking bagay kung ma-visualize natin yung problem. Okay? Malaking tulong kung ma-visualize po natin yung problema. Okay? So, yung visual representation, check na check sa motion problems. Next one. O, ito pa.
A train travels 360 kilometers in 4 hours. If it increases its speed by 20%, how long will it take to cover 540 kilometers? This one po, sa mga nakaranas ng gumawa ng exam, ito medyo pa-difficult tong tanong na to. Bakit siya pa-difficult? Well, basically, madali naman to. Madali naman siya. Nagiging difficult lang siya kasi multi-level tong tanong na to. Pag sinabi nating multi-level, hindi siya makukuha or yung sagot natin dito hindi makukuha sa isang solban lang. Kailangan iba-ibang layers ng solving. Una, anong pinapahanap sa atin? How long? So, dito ay time. Okay? Gaano daw katagal bago ma-cover yung 540 kilometers? Binigyan ba tayo ng speed? Ang speed ba binigay? Hindi. Hindi tayo binigyan ng speed. Anong binigay sa atin? 360 kilometers. That is distance. That's your D1. Distance 1 is 360 kilometers. Okay? Binigyan ka ng time 1. That is 4 hours. So, kailangan mo munang hanapin yung speed. Bakit? Kasi ang sabi lang dun sa pangalawang part ng question, if it increases its speed by 20%, hindi mo nga alam kung ano yung initial speed eh. Paano mo pa malalaman yung in-increase ng 20%? So, hanapin mo muna yung initial speed. So, speed 1 would be equal to distance 1 over time 1. So, that would be 360 divided by 40, which is 90 kilometers per hour. Ito yung speed 1 mo. Ngayon, para makuha mo si speed 2, okay, kailangan mo daw mag-increase ng 20%. So, percentage increase to. Anong ginagawa natin doon? So, your S2 would be equal to 100% plus, 20% times the speed 1. Okay? Di ba ganyan tayo niyan? Yung 100% plus yung kung ilan i-increase times yung original price. O, di ba? Nung ang presyo pa ang usapin. Pero ngayon, ang usapan na natin ay speed. So, speed 1 nilagay ko doon. So, we have 1.2 or 1.20 times 90. Tama? O, 1.20 times 90, 0.000.08 carry 1, 9 plus 1, 10. So, we have 10800. May dalawang numbers after the decimal point. So, lagyan na din natin. So, ang S2 pala natin or ang ating speed 2 ay 108 kilometers per hour. Ngayon, meron ka ng speed 2. Meron kang distance 2. Mahanap mo na si time 2. So, time 2 is equal to, okay, distance, which is 540, divided by the new speed, which is 108. Oh, pa-compute ako. What is 540 divided by 108? That would be equal to 5 hours. Okay? Ay, may choices pala. Oh, ayan. So, our answer is letter C, 5 hours. Okay po? So, kaya ko sinasabi na this one is a difficult one or pa-difficult na to na tanong. Okay? Kasi multi-level. Una, hanapin mo muna yung speed 1. After finding the speed 1, tsaka mo kukunin yung speed 2. Ang speed 2, kukunin mo lang by increasing the speed 1 by 20%. Diba? Then after getting the speed 2, that's the only time na kaya mo nang kunin yung time to cover the 540 kilometers. Okay? Kaya lang po siya tinatawag na difficult question kasi hindi siya isahang solving. Okay? And dyan, pag nagkamali ka, kunyari, nagkamali ka sa paghanap ng speed 1, okay, wag mo na i-expect na sa dulo tatama ka. O, kunyari naman, nagkamali ka sa paghanap ng speed 2, wag mo na ulit i-expect na tatama ka sa dulo. Kasi nagkamali ka na dun sa ibang levels. Kaya siya nagiging difficult question. Okay? Next one. Next one would be, how long will it take a bus traveling 72 kilometers per hour to go 36 kilometers? We are given here 72 kilometers per hour, that is the speed. We are given here 36 kilometers, which is distance. Ang tinatanong how long, that is simply time. So, time is equal to the distance over the speed. So, that is
36 kilometers divided by 722 kilometers per hour. Obvious, tingnan nyo. 2 kilometer tatanggalin mo. Sino matitira? Hours na lang. 36 tsaka 72, that is simply 1 half kung ilo-lowest term. So, 1 half hour or 0.5 hour. Okay? 0.5 hour. Kalahating oras ang kailangan para maabot ang 36 kilometers. Okay po? Next one. How fast in miles per hour must a car travel to go 600 miles in 15 hours? How fast? Fast, bilis. This one is speed. So, ang pinapahanap ay speed. We are given 600 miles, that's distance. We are given 15 hours, that is simply time. So, speed is equal to distance over time. So, that is 600 divided by 15. O, kung divide natin, 600 divided by 15. 6 hindi, 60. Ilang 50 na meron sa 60? Apat. 4 times 15, that is equal to 60. 0. So, 0 na yan. So, we have 40. 40 what? 40 miles per hour. Okay? That is according to the unit given to us. Next, ito. Ito medyo tricky question din to. Okay? Runner A starts at a certain point and runs at 8 kilometers per hour. 1 hour later, runner B starts from the same point and runs in the same direction at 12 kilometers per hour. How many hours after runner B starts will he catch up at runner A? So dito, kung tatagalugin natin, anong kwento? Si runner A tumakbo. Nagsimula siya sa isang point. Sabihin natin, ito yung starting point. Starting point ni runner A. Tumakbo siya ng 8 kilometers per hour. So, sa takbo niya ng unang oras, naka-cover siya ng 8 kilometer. Ito ay 1 hour. Okay? 1 hour later, runner B starts from the same point and runs in the same direction at 12 kilometers per hour. So, kumbaga, ang kwento dito, si runner A tumakbo. Okay? Then, kumbaga, si runner B, hindi siya nakisabay kay runner A. Pinauna niya si runner A. Okay? After isang oras, nakita niya, tumatakbo na ng isang oras si runner A, tsaka siya sumunod ng takbo. Okay? So, sa second hour na, si runner A nasa 16 hours na. Okay? Doon nasa 16 na, 16 kilometer na, si runner A, dahil pangalawang oras na niya na pagtakbo, kakatapos lang ni runner B sa kanyang unang oras. Okay? Bakit si runner B first hour pa lang, si runner A nasa second hour na? Kasi nga, di ba, kumbaga, parang magtotropa yan, okay? Nagkahamunan, tumakbo. Okay, sige, partida na. Mauna kang tumakbo ng isang oras, sabi ni runner B. Ganun yung nangyari. Okay? Binigyan na ng partida si runner A na mauuna ka na ng isang oras, hahabulin kita. Okay? So, pero sa isang oras na pagtakbo ni runner A, siya ay nakakover na ng 12 kilometer. So, ngayon, sa oras na yon, si runner A nasa 16, si runner B nasa 12 na. Halos magpang-abot na sila. Okay? Sa ikatatlong oras na pagtakbo rin ni runner A, 3 hours na tumatakbo si runner A. Siya ay nasa, ilan na? 24 kilometer. Then, yung ikatatlong oras ni runner A, yun ay ikadalawang oras lang ni runner B. Gaano kahaba na yung tinakbo ni runner B? 24 kilometers na siya. Okay? Ang tanong, how many hours after runner B starts will he catch up to runner A? Parehas silang 24 hours. Ano magiging sagot natin? Our answer would be 2 hours. 2 hours lang na pagtakbo ni runner B na abutan niya si runner A. Sir, bakit hindi 3 hours ni runner A? Kasi nga po, sabi sa question, how many hours after runner B starts? Okay, ang basehan natin na yung oras ng pagtakbo ni runner B. Hindi naman po yung kay runner A. Kaya, kung isasagot nyo dito ay 3 hours, magkakamali po kayo. Hindi po siya yung tamang sagot. Ha? So, yun lang naman yung pinaka, doon. So, dito, once again, visual representation,
Okay, natulungan niya tayo. Okay po. Next one, let's have mixture problems. Okay, sama na natin dito si mixture problems kasi feeling ko kaya pa naman. So, around 40 minutes pa lang tayo. So, mixture problems. Ito yung pinaka-paborito ko. Feeling ko ito naman yung pinakaayaw ng mga nagre-review. Okay? Kasi hindi ko rin magets. Hanggang ngayon, na pangatlong batch namin, hindi ko pa rin magets bakit may mixture problems pagdating po ng civil service examination. Pero, I'll try to teach it to you as easy as I can. Okay? Padaliin natin. Try natin kung kaya. Dito sa mixture problems, meron tayong different kinds of problem. We have liquid mixture problems. So, for the liquid mixture problems, our formula po is C1 times V1 plus C2 times V2 is equal to C3 times V3. Okay? Ano yan? C1 is the strength of the solution. So, pag C, strength. Okay? Pag V, ano si V? Si V ay volume. Okay po? So, ayan, magdedepende na lang dun sa number na katabi ni C tsaka ni V kung para kanino siya. So, dito, C1 and V1, parehas siya para kay solution 1. Okay? Si 2 naman, para kay solution 2. Si 3, para kay solution 3. Okay? So, para mas maintindihan natin, let's have an example. So, dito ang sabi, a 50-liter solution is 20% iodine. So, ito yung unang solution natin. A 50-liter solution is 20% iodine. That's your first one. Okay? O, kunin muna natin. Di ba mga formula? Ano ba ang formula natin? C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. So, dahil ito yung 1 natin, C. C is for the strength. Gano'ng kalakas? 20%. Okay? Or, pwede natin siya gawing decimal, 0.20. Okay? Ayan yung C1. Ang V1, volume, gano'ng kadami? 50 liters. Next. Sabi sa question, how many liters of pure iodine must be added to make it a 25% solution? So, gaano daw po kadami na pure iodine ang idadagdag natin doon sa 50-liter solution, 20% iodine para maging 25% iodine solution siya. So, binigyan ba tayo ng C2 ng strength? Ang sabi pure. Pag nakita nyo po yung word na pure, that is 100%. Okay? Bakit siya yung C2 ko? Bakit hindi si 25%? Kasi po, ang sabi sa question, how many liters of pure iodine must be added to? Okay? So, ibig sabihin, yung pure iodine, yung idadagdag kay 50-liter solution, 20% iodine. So, saan ba dito ang nagdadagdag? Diba? Ito lang naman sa C1V1, C2V2. So, ibig sabihin, kung may C1V1 na tayo, yung idadagdag natin, sa kanya si C2V2. Okay? And then, sabi din naman dito, to make. Okay? To make. Yung word na to make, ibig sabihin, resulta na. So, dahil resulta na, siya na yung pangatlo, yun sa equal na siya. Okay po? Nakuha na natin si C2. Si V2, sorry, ano si V2? Si V2, yun yung tinatanong. Ilang liters nga daw ng pure iodine yung idadagdag? So, eto, lagay natin as X. Next, asan si C3? Okay? Okay? So, si C3, bilang siya yung magiging output. For example, di ba, naghalo ka ng 50-liter solution. Okay, 50 liters yon. Tapos, ang inaalam nga natin, ilan yung ihahalo natin doon sa 50 liters. Tama? So, yung ihahalo natin na volume ay represented by X. So, ano si C3? Si C3 po ay magiging 50 liters plus X. Bakit 50 liters plus X? Kasi kung gaano kadami yung unang solution, tapos kung gaano rin kadami yung pangalawang solution, pag pinagsama mo yun, di ba yun si C3? Yun yung magiging resulting na solution. Kaya 50 plus X. Okay po? 50 plus X. Imagine niyo na lang, naghalo ka ng tubig tsaka ng vinegar. For example, may kunyari may 5 liters ka na tubig. Hahaluan mo ng 5 liters din na or ng 3 liters na vinegar. 5
plus 3, 8. Yun na yung magiging output mo. So, yun si C3 mo. Tama po? Yun po yung magiging, ay sorry, yun po yung magiging V3 mo. Sorry, bakit ba C3 yung nakasulat? Okay? Kasi volume. So, 50 plus X. O, ano si C3? Ano yung magiging solution of that outcome? So, ito nga, yung gusto mong ma-achieve, which is 25%. Okay? 25% or simply 0.25. So, ayan na. Na-identify na natin ng lahat ng given. Basta reviewees, yung una, yung C1, tsaka yung, ay basta yung solution 1, tsaka yung solution 2, yun yung dalawang kailangan yung paghaluin. Okay? Yung solution 3, yun naman yung magiging outcome after nyo paghaluin yung dalawa. Okay? Kaya kung dito kung mapapansin, yung volume ng unang solution plus yung volume ng pangalawang solution, pinag-add ko lang para makuha yung volume ng pangatlong solution. Okay? So ngayon, lapat na natin siya sa formula. C1 times B1. So that is 0.2 or 0.20 times 50 plus C2, solution 2. Ang 100% equal lang yan kay 1. So, C2 is 1 times the V2 which is X, which is equal to C3, which is 0.25 times 50 plus X. Okay, tama? So, ngayon, isa-isahin na natin. Okay? 0.20 times 50. O, solve nyo nga. 0.20 times 50. That would be equal to 10. Very good. So, plus 1 times x, that is simply x. Next, si 0.25, distribute nyo dyan sa dalawa. O, 0.25 plus or times 50. Once again, 0.25 times 50 would give you 12.5. Okay? Pamultiply ako ha kasi wala na akong susulatan dito. Kaya kayo na mag-multiply. 0.25 times 50 lang naman yon kasi 'di ba dinistribute nga sa 0.25. Next, 0.25 times x, that would be 0.25x. O ngayon, kung mapapansin, mayroong mga x. Lahat ng may x pagsamahin, lahat ng wala sa kabilang side. O, ito may x dito, may x din dito. Okay, ito 1x to. Tama? Ito 0.25x. Sino mas malaki? Si 1 o si 0.25? Mas malaki si 1. So, ano mangyayari? Si 0.25x, lipat niya sa kabila. Okay? Si 10, lipat mo rin sa kabila kasi wala naman siyang x. Tama po? So, magiging x minus 0.25x is equal to 12.5. Positive 10, pag nilipat sa kabila, magiging negative 10. So, we'll have 0.75x is equal to 2.5. Oh. Divide both sides by 0.75. 0.75. Cancel, cancel. So, x would be equal to, what is 2.5 divided by 0.75? O, patry nga ako. Sige nga, divide nyo nga yan. Okay? So, the answer would be 3.33 liters. Okay? 2.5 divided by 0.75. Kayo na lang po ang mag-divide. Tiwala naman ako na kaya nyo na yan kung paano yan. Division of decimals lang naman yan. Okay? So, ang magiging sagot po ay 3.33 liters. Okay po? So, nakuha na natin yung pinapahanap na how many liters of pure iodine ang ihahalo natin sa 50-liter solution ng 20% iodine para maging 25% iodine solution yung ating solution 3. Okay po? So, ayan siya. Alam ko, naguguluhan kayo. Pwede nyong ulitin yung video. Back nyo lang ng mga siguro mga ilang minuto. Okay? So, ayan. Let's have another one para naman mas madali. Okay? Ang goal lang naman dito, students, una, hindi siya lumabas sa exam nyo kasi kung nahihirapan talaga kayo, di ba? Hindi naman natin alam kung lalabas to. Tama?
Kung lumabas so, edi wala tayong magagawa. Kung hindi man siya lumabas, masaya. Tama. So, ayun. Pero maganda, paghandaan natin. Dito, ang tip ko lang naman dito una, identify nyo muna sino yung mga paghahaluin. Bakit? Kasi pag na-identify nyo po kung sino yung dalawang paghahaluin, na-identify nyo na kung sino yung solution 1 at solution 2. Pwede po ba magkapalit yung solution 1 at solution 2? Okay lang po. Okay? Ang hindi lang po talaga pwede, yung solution 3 mapunta sa either solution 1 or solution 2. Sorry po, medyo naano lang. So, ayun, once again ha, kailangan ma-identify nyo sino dun sa problem, si solution 1 at si solution 2, tsaka si solution 3 na din, ha? Okay? Let's have this one. Ito medyo iba yung pagkakakonstruct ng tanong. How much pure water must be added to 10 liters of a 15% salt solution to reduce the concentration to 10%? Once again, how much pure water must be added to 10 liters of a 15% solution to reduce the concentration to 10%? Okay? Kung mapapansin, sino daw ang paghahaluin? Si pure water. Ayan yun din yung word na added to, ha? Okay? Si pure water, i-add daw kay 10 liters of a 15% salt. Okay? So, dahil ito yung pinaka-kompleto, yung binulugan ko, siya na yung gawin nating C1V1. C1V1. So, ano ang strength? 15% salt. So, 15% salt or 0.15. Ano ang volume? 10 liters. Si C2V2, alam natin na si pure water ang i-add dyan sa 10 liters of 15% salt. So, siya yung solution to natin. Okay? Pwede naman sila magkapalit. Pero kung mapansin, ito pure water. Pag sinabing pure water, ilang percent salt yon? Ibig sabihin, 0% salt siya. Wala siyang salt kasi pure water nga lang. So, 0% or 0. Okay? Binigay ba kung ilan yung volume? Hindi. Yun nga yung pinapahanap. So, X. Tama? Next. Ito na lang yung dulo. Yung 10% salt. Okay? So, C3 natin would be equal to 10% salt or that would be equal sa 0.10. Ilan ang volume nun? Ilan ang volume ng 3? Di pag-addin mo si volume 1 tsaka volume 2. So, 10 plus x. Ganun lang lagi kung paano kukunin si volume 3. I-add nyo lang yung V1 tsaka yung V2. Yun yung si volume 3. Kaya 10 plus x. Ngayon, lagay na natin siya doon sa formula natin na C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. Okay? So, ngayon, C1, that is 0.15 times 10, kasi 10 liters, plus C2, 0, times X. That would be equal to 0.10 times 10 plus X. So ngayon, 0.15 times 10, move mo lang ng isa yung decimal point to the right. So magiging 1.5 lang yan. Plus 0 times x, 0. Any number multiplied to 0 will always be equal to 0. Mawawala na ba si x? Opo, kasi 0 na nga po. Okay? 0.10 times 10, that would be equal to 1. 0.10 times x, so that would be equal to 0.10 x. Kung mapapansin, isa lang ang may x. So, si 1, lipat mo na lang sa kabila. So, 1.5 minus 1. Bakit naging negative 1 or minus 1? Kasi from positive 1, nilipat mo sa kabila, magiging negative na siya. Luwag na natin isulat si 0. So, equal to 0.10x. 1.5 minus 1, that would be 0.5. 0.10x. Divide both sides by 0.10. Okay? So, that would be x is equal to, pasolve ako. 0.5 divided by 0.10, that would give us 5 liters. Okay, I hope nakuha natin ang tamang sagot. Division yan ng decimal I've already taught you that. Okay? So, sana nagawa natin. Okay po? So, ang dito lang naman, once again, ano bang mahirap sa liquid mixture problem? Una,
to really identify sino ang C1, kung sino ang solution 1 at solution 2, at kung ano yung solution 3. Okay? Yun lang yung medyo mahirap. Pero pag gamay nyo na siya, okay, magiging okay na yan. Ang tip ko lang, isa pang tip ko, si V3, laging hindi yan binibigay. Okay? Laging hindi binibigay si V3. Paano lang lagi kinukuha si V3? Add mo lang yung V1 tsaka yung V2. Okay? So, add mo lang yung V1 tsaka yung V2. Yun o si V3. Madalas ganun lang yan. Okay? Oh, last one. A mixture containing 6% boric acid is to be mixed with 2 quarts of a mixture, which is 15% boric acid. O mapansin, sabi, si 6% boric acid daw po, i-add natin or imimix kay 2 quarts of a mixture of 15% boric acid. So, dito pa lang na-identify na natin kung sino ang solution 1 at solution 2. Ito sila. Okay? So, dito to obtain. So, result na naman. So, ang result, 12% boric acid. So, dahil ito ang result, ayan ang solution 3. O, ayan ang solution 3 mo. Anong pinapahanap? Gaano kadami si 6% solution? Okay? So, ngayon, C1 natin. Strength of solution 1. Gamitin natin si 6% as our strength of solution 1 kasi siya yung unang binanggit. Pero bahala kayo, once again, pwede magkabaliktad si solution 1 at solution 2. Okay lang yun. Okay, 6% or 0.06. Then, liitan natin yung sulat, sorry. Kasi nawawalan tayo ng space. Sorry po. C1 is equal to 6% or that is simply 0.06. Ang volume 1, wala. Kasi yun yung hinahanap. So, X. So, C2, strength of solution 2, 15% daw na boric acid. So, 15% or 0.15. Next, CV2 volume 2 ay 2 quarts. So, 2. Si C3, 12% boric acid. Yun yung gusto nating maging result. So, 12% boric acid or that is simply 0.12. Then, si V3, sabi ko nga sa inyo, add nyo lang si V1 tsaka si V2. So, that is X plus 2. Ngayon, gawin na natin yung formula na C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. So, mayroon tayong C1 which is 0.06 times X plus C2 which is 0.15 times 2 which is equal to 0.12 times X plus 2. So, 0.06x, so 0.06x plus 0.15 times 2, that's 0.3 or 0.30 is equal to 0.12x plus 0.24. Tama po? Okay? So, ayan siya. Ngayon, ano nang gagawin natin? So, we have here, 0.06 saka 0.12. Sino mas malaki? Si 0.12. So, si 0.6 susunod lang. So, eto, lipat mo na lang dyan sa kabila. So, we have 0.3 minus 0.24 is equal to 0.12x minus 0.06. So, x. So, we have 0.3 minus 0.24, that is 0.06, which is equal to 0.12 minus 0.6, that is 0.06 as well. X, divide both sides by 0.06. Wait lang, burahin ko. 6 divided by 0.06. Kung mapapansin, cancel to, cancel to, cancel din to, cancel din to. Magiging 1 na lang. So, we have x is equal to 1 quart. Okay? 1 quart yung magiging sagot po natin. Okay? So, that is the mixture problem for the liquid. We also have, okay? Feeling ko naman okay na tayo sa tatlo, no? Yeah. Okay? So, ngayon, punta na rin tayo. Medyo similar lang. Kaya ako gusto ko nang i-skip
Kasi we also have what we call the price or commodity mixtures, the coffee or nut types. So dito parehas lang din naman. Kung mapapansin, napalitan lang, naging price 1 times quantity 1 plus price 2 times quantity 2 is equal to the total price times total quantity. Para lang din siyang, kung papansinin, para lang din siyang C1 V1 plus C2 V2 is equal to C3 V3. 'Di ba? Yun lang din naman siya, nag-iba lang po ng pangalan. Iniba lang yung name. Pero ganun pa din. Kaya nga sabi ko kanina, i-ano na lang natin, skip na lang natin yung isa kasi almost same problem lang naman. Okay? So dito, a store owner mixes coffee worth of 200 kilograms with coffee worth of 300 kilograms. If he wants 50 kilograms of a blend worth 240 kilograms, how much of the 200 pesos coffee does he need? So dito kung mapansin, ano yung pinaghahalo? Ang pinaghahalo ay si 200 kilograms worth na coffee, per kilogram na coffee, tsaka si 300 per kilogram na coffee. Okay? Anong gusto niyang mabuo? Ang gusto niyang mabuo, 50 kilograms in total. Na ang magiging worth ay 240 kilograms of coffee. Okay? So, dito pwede nating sabihin, dahil yung dalawa, yung 200 tsaka yung 300 yung pinaghahalo, yung price 1 is si 200, ang price 2 ay si 300. Okay? Ito, dahil ito yung sa mismong output na, mismong outcome na, ito na si total price. Okay? Ito naman, 50 kilogram yung gusto niya mabuo, so yan yung total quantity. Okay? Ano pa ang meron? Meron ka dito, ang tinatanong sa atin, how many kilos of the 200 pesos yung kailangan. Okay? So, una, P1 is equal to, ang price 1 ko ay 200. Ang quantity 1 ko is X, kasi yun nga yung hinahanap ko. Price 2 ko ay 300. Quantity, wait lang, sorry. Quantity 2 ko ay, sorry po. Quantity 2 ko, wala. Sige, wala muna. Malalaman natin yan sa dulo. Next, ang total price ko ay 240. Ang total quantity ko ay 50. Okay? So, kung mapapansin, may quantity 1 ka, meron kang total quantity, wala kang quantity 2. Okay? Kanina, balikan natin yung problem kanina. Okay? Kanina, dun sa problem natin, sa mixture, kapag kinukuha natin si V3, pinag-a-add natin si X tsaka si 2. Okay? Pinag-a-add pa rin natin si 1 tsaka si 2. Okay? Para makuha si 3. Ngayon, nawawala naman si, ang nawawala sa atin ay si 2. Pero meron tayong 1 tsaka meron tayong total quantity. So, anong gagawin natin? Okay? So, si total quantity, siya yung buo. So, dito, ang gustong mangyari ng store owner, pagsasamahin mo yung kape na nagkakahalaga ng 200 per kilogram, pagsasamahin mo din yung kape na nagkakahalaga ng 300 per kilogram, at ang kailangan mo mabuo pag pinagsama mo yung dalawa, 50 kilogram. Okay? Pinapahanap sa atin si quantity 1. So, si quantity 1, nilagyan natin as X. Okay? Ito, nilagay natin as X si quantity 1. Paano natin nahanapin si quantity 2? So, kung ang total, pag pinagsama si Q1 at si Q2 ay 50, pwede nating sabihin na ang 50 minus X, yan si Q2. Okay? Kasi nga naman, kung si Q1 ay X, tapos i-add mo kay Q2, ito yan. Ito ha, sabihin natin. X plus Q2
is equal to 50. Tama? Kasi pag pinagsama mo yung quantity nung una at yung quantity nung pangalawa, dapat makabuo ka ng 50. Eh dahil hindi mo rin alam yung quantity nung pangalawa, hanapin mo muna yung quantity nung pangalawa. O pag hinahanap natin yung isa, kailangan walang katabi, walang kasama. So lipat mo sa x sa kabila. So magiging Q2 is equal to 50. From positive x, magiging negative x. So ito yung 50 minus x na nilagay ko dito. Okay? So ganyan ko siya kinuha, ha? Okay? At ganyan din po talaga siya kinukuha. So, ayan, yung question kung bakit ganon si Q2. Ha? So, ngayon, gawin na natin yung formula. Ano ba yung formula natin? P1 times Q1 plus P2 times Q2 is equal to TP, total price, times the total quantity. So, P1 natin ay 200 times X. Okay? So, 200X plus P2, which is 300 times 50 minus X. Okay? Which is equal to the total price, which is 240 times 50. Okay? So we have here 200x plus 300 times 50. What is 300 times 50? That is 15,000. Tama po ba? Okay? Do we all agree? Okay. Tama yan. So, ngayon, next na natin. We have here 300 times negative x. So, negative 300x. Tama? Which is equal to 240 times 50. That is equal to 12,000. Okay? Oh, kung mapapansin, may 200x ka, may negative 300x ka. Anong lalabas? Negative 100x plus 15,000, which is equal to 12,000. O dahil may negative to, gusto ko maging positive yung katabi ng x eh. So, ito ililipat ko sa kabila para maging positive siya. From negative 100x, magiging positive 100x siya. So, si 12,000 ang ililipat ko sa kabila. Okay? So, we have 15,000 minus 12,000. Wait lang, ayusin ko nga ito. Baka sabihin nyo, pangat-pangat talaga ng sulat ko. So, 15,000 minus 12,000 is equal to 100x. 15,000 minus 12,000, that is equal to 3,000. Is equal to 100x. You divide both sides by 100. So, we have x is equal to 30. So, we need 30 kilos of 200 peso worth. 200 per kilogram coffee. Okay? Once again, kailangan natin ng 30 kilos ng 200 pesos per kilogram na coffee at ihalo natin siya. Kung 30 to, para makabuo ng 50, 20 naman. 20 dun sa tigti 300. Okay? Para makabuo ng 50 kilograms na worth 240 kilogram worth of coffee. Okay? So, parang ganun lang din naman siya. Mixture problem pa rin naman. Okay? So, ayan, may options pala. So, our answer is letter B, 30 kilograms. Okay? Oh, last one. Okay? So, dito, rice naman. A wholesaler wants to mix rice worth 40 kilogram with rice worth of 60 kilogram para makaproduce daw ng 100 kilogram. O, produce ha, sinabi produce. So, ito na yung total quantity. Ito din ang ating total price. Tinatanong, how many kilograms of the 60 kilogram rice are needed? O, identify na natin ha. 40 yung nauna. So, price 1, 40. Ano ang Q1? Dahil hindi naman si Q1 ang pinapahanap or hindi naman yung kay tig 40 per kilo na bigas ang pinapahanap, mamaya na siya. O next, P2. Magkano ang P2? Ang price ng pangalawang bigas, we have 60 kilograms ng bigas. Tig 60, nagbigas.
Quantity 2, ito yung pinapahanap. O, ilang kilo daw nung tig 60 ang bibilin. So, X. Ang total price natin is 52 per kilo. Ang total quantity natin ay 100 kilograms. Ano ang quantity 1? Katulad lang din kanina, okay, yung total quantity minus X. Okay, total quantity minus X lang yan. So ngayon, solve na natin. P1, Q1 plus P2, Q2 is equal to TP times TQ. O, P1, 40. Q1, 100 minus X. Okay, 100 minus X. Plus P2, which is 60, X is equal to 52 times 100. O, distribute si 40. 40 times 100, that would be 4,000. 40 times negative x, edi negative 40x. Plus 60x is equal to 52 times 100, that's 5,200. Okay? O, negative 40x plus 60x, magiging 20, positive 20x is equal to 5,200. Si 4,000, lipat mo sa kabilang side. So, 20x is equal to 5,200 minus 4,000. So, we have 20x is equal to 1,200. Tama? 5,200 minus 4,000 is 1,200. So, divide both sides by 20. So, we have x would be equal to what? X is equal to 60. So, kailangan pala natin ng 60 kilo ng tig 60 pesos na bigas. Okay? At idadagdag natin yon sa ilang kilo ng tig 40. E di 40 din. Okay? 40 kilos din ng tig 40 para makabuo tayo ng 100 kilograms na bigas na worth 52 pesos per kilogram. Okay? O, di ba? Pwede, yung ganitong computation, pwede na to pa business na to eh. Yung kanina, yung liquid mixture, papunta na ng science. Okay? Kasi di ba, mga boric acid, um, salt, meron din tayo, alcohol, ganyan. So, dito naman, more on kape, nuts, rice. Okay, so pang-business naman to. So, baka ganito rin talaga pwedeng i-compute, di ba? Kung may bigasan kayo, okay, hindi masyado mabenta yung tig ka-40 kasi feeling nila masyadong mura. Okay? Yung 60, hindi rin masyadong mabenta kasi feeling mo medyo masyadong mahal. Okay, hindi ko alam kung pwedeng gawin to na paghahaluin yung bigas. I don't know. Pero yun yung nakukuha kong vibes dito sa mga gantong problem. Okay? So, ayan. Hanggang dito na lang tayo. So, ngayong video na to, para sa video po na to, ang na-discuss natin is yung ating unit conversion. Na-discuss na rin natin si, aside from unit conversion, dinaanan natin kanina yung okay, motion problems. And then, to end our discussion, we ended it with the mixture problem sa liquid mixture, tsaka si price commodity mixture. Okay? Pero parehas lang naman ang formula. Yung application lang po yung nagbago. Ha? Kaya rin, iniskip ko na yung isang example kanina kasi halos parehas naman sila. Okay? Nagkakaiba lang din. Dito, kay price commodity, usually, binibigay si total quantity. Yun yung kanina natin na V3. Okay? Doon naman sa liquid mixture wala si V3. Okay? Given si V2. Dito naman ang nawawala yung kay quantity 2. Okay? Wala yung quantity 2 pero binibigay naman si total quantity. So medyo nagkakaroon lang ng pagkakaiba. Kay liquid mixture kanina tayo ay nagpa-plus. Ngayon kay price commodity sorry. Kanina, tama. Kanina kay liquid mixture tayo ay nagpa-plus. Ngayon naman kay price commodity mixture
Mina-minus naman natin, okay? Pero ayan, na-explain naman na maayos kanina and I hope intindihan. Isa lang to dun sa medyo nahihirapan talaga yung mga reviewees natin simula pa nung first batch. Pero yun nga, sabi ko nga sa kanila, binibiro ko, ang dasal na lang namin yung mixture problem, sana wag lumabas sa exam. Okay? Pero yun nga, we are preparing you for the worst. So, nire-review natin siya. Okay? Kahit dasal natin na wala sa exam. Okay? So, ayan. May choices pala to. So, ayan. 30 kilogram, 50 kilogram, 60 kilogram, or 40 kilogram. So, nandun naman yung sagot natin, which is the 60 kilogram. So, that's the correct answer. Okay? So, hanggang dito na lang po yung ating review para po sa set 3, video 1. Okay? Ng atin pong, ano tawag dito? Ng ating review para sa numerical ability. Feeling ko itong set 3 hanggang video 3 lang. Okay? So, ayan po. Maraming salamat po ulit sa pakikinig. Ang dami ko na naman sinasabi. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you everyone.